Exclusive, mga kapuso. Nasa Stockholm, Sweden, si dating Congressman Zaldico noong January 15, base sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema. Hiling niya sa Korte, temporary restraining order para hindi maipatupad ng ombudsman ang resolusyong kasuhan siya. Nakatutok si Joseph Moro. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 ng Notary Public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant na Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Zaldico ang mga kasong inihain laban sa kanya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon. Hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirerekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma naman sa GMA Integrated News ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain ang tungkol sa paghahain ng petisyon. Pero hindi siya tumugon sa mga tanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Ko.